Lord, pasensya ka na. Pero kailangan na malaman ni Lola ang totoo. Para hindi na ako magsanawalin sa kanya. Sa larangan ng industriya ng aliwan sa Pilipinas, maraming kabataang bituin ang sumikat, nagningning at kalaunan ay tila naglaho sa mata ng publiko. Isa sa mga pangalang madalas na inuusisa lalo na ng mga nakasubaybay sa mga child star noong nakaraang dekada ay si Milka Wainasyon. Hello! Papa? Ang kanyang pagpasok sa mundo ng showbiz, ang mabilis na pagangat ng kanyang karera at ang biglang pagkawala sa telebisyon ay naging paksa ng mga tanong, haka-haka at pagnanais na muling balikan ng kanyang kwento. Si Milka Wainasyon ay pinanganak sa Pilipinas at lumaki sa isang simpleng pamilya na hindi naman agad konektado sa mundo ng showbiz. Ayon sa mga lobas na impormasyon, bata pa lamang siya ay kapansin-pansin na ang kanyang likas na talento sa pag-arte at pagganap. Mahilig siyang sumali sa mga school program at lokal na patimpalak kung saan nahasa ang kanyang kumpiyansa at kakayahan sa entablado. Sa murang edad, napansin na rin ng kanyang pamilya ang potensyal niya kaya't sinuportahan nila ang kanyang pangarap na makapasok sa industriya ng telebisyon. Ang kanyang pagsikat ay nagsimula nang siya ay madiskubre ng isang talent scout sa isang audition na ginanap sa isang mall. Bagaman hindi agad naging madali ang kanyang landas, naging susi ang kanyang determinasyon at natural na galing upang makuha ang atensyon ng mga directors at producers. Sa kalaunan, nabigyan siya ng pagkakataon na lumabas sa kanyang pinakaunang proyekto bilang child star. Ang proyektong ito ang nagsilbing pintuan upang mas makilala siya ng publiko at mabigyan ng mas malalaking oportunidad. Ang unang proyekto ni Milka ay isang teleserye kung saan gumanap siya bilang isang batang bersyon ng pangunahing karakter. Sa kabila ng limitadong oras sa screen, kapansin-pansin ang kanyang husay sa pag-arte. Ang kanyang emosyonal na pagganap at natural na ekspresyon ay agad na umani ng papuri mula sa mga manonood. Dahil dito, sunod-sunod na ang kanyang mga naging proyekto, kabilang ang iba pang mga teleserye at guest appearances sa mga palabas sa telebisyon. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nagustuhan ng mga Pilipino ay ang kanyang inosente at kaibig-ibig na personalidad. Hindi lamang siya mahusay umarte, kundi mayroon din siyang charm na madaling makaakit ng simpatya ng manonood. Ang kanyang mga mata na puno ng emosyon at ang kanyang kakayahang maghatid ng makatotohanang damdamin ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lugar sa puso ng mga tagahanga. Bukod dito, ang kanyang imahe bilang isang mabait at simpleng bata ay naging dahilan upang mas lalo siyang tangkilikin. Sa kasagsagan ng kanyang karera, nakasama niya ang iba pang mga kilalang child stars noong panahong iyon. Ang kanilang sabayang pag-usbong sa industriya ay nagbigay ng kompetisyon, ngunit nagdulot din ng pagkakaibigan. Ang mga batang artista na ito ay sama-samang naging bahagi ng maraming proyekto at nagbigay ng kulay sa telebisyon. Sa kabila ng kompetisyon, nanatiling natatangi ang estilo ni Milka sa pag-arte. Isa sa pinakamalaking proyekto sa kanyang karera ay ang isang teleserye kung saan siya ay may mahalagang papel na hindi lamang sumuporta sa kwento, kundi naging sentro rin ng emosyon ng palabas. Dito mas lalong nakita ang kanyang paglago bilang aktres. Hindi na lamang siya ang batang umaarte, siya ay naging isang batang artistang may lalim at kakayahang magdala ng mas mabibigat na eksena. Ang proyektong ito ang nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isa sa mga pinaka-promising na child star ng kanyang henerasyon. Hindi rin may kakaila na ang kanyang pagganap sa proyektong pinamagatang Iglot ay isa sa mga pinakatumatak sa kanyang karera. Ang palabas na ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang hamon bilang aktres. Kinailangan niyang gampanan ng isang karakter na may kakaibang personalidad at pinagmulan na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang versatility. Ang kanyang pagganap dito ay pinuri ng mga manonood at naging isa sa mga dahilan kung bakit siya mas lalong nakilala. Gayunpaman, tulad ng maraming artista, hindi naging perpekto ang kanyang karera. May mga kontrobersiyang umusbong na may kinalaman sa kanyang pamilya at sa kanyang pamamahala bilang isang batang artista. May mga ulat na nagsasabing nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang pamilya at ng kanyang management na nagdulot ng tensyon sa kanyang karera. Mayroon ding mga espekulasyon tungkol sa kalusugan at personal na buhay na lalong nagpalabo sa kanyang sitwasyon sa industriya. Ang mga ganitong issue ay unti-unting nakaapekto sa kanyang presensya sa telebisyon. Mula sa pagiging aktibo sa iba't ibang proyekto, napansin ng mga tagahanga ang kanyang unti-unting pagkawala. Maraming nagtaka kung bakit bigla siyang nawala sa mga palabas, lalo na't nasa rurok siya ng kanyang kasikatan. Ang kakulangan ng malino na pahayag mula sa kanyang kampo ay nagbigay daan sa iba't ibang haka-haka.
Isa sa mga posibleng dahilan ng kanyang pagkawala ay ang pagtuon sa kanyang kalusugan at personal na buhay. May mga ulat na nagsasabing kinailangan niya magpahinga upang alagaan ang kanyang sarili. Ang showbiz ay kilala sa pagiging demanding, lalo na para sa mga batang artista, kaya't hindi malayong maging mabigat ito para sa kanya. Bukod dito, maaaring pinili ng kanyang pamilya na ilayo muna siya sa spotlight upang mabigyan siya ng normal na kabataan. Dahil sa kanyang pagkawala, maraming nagsabing siya ay nalaos. Ngunit kung susuriin ng mas mabuti, ang kanyang pagkawala ay hindi simpleng usapin ng pagkawala ng kasikatan. Sa halip, ito ay maaaring resulta ng mga personal na desisyon at sitwasyon na mas mahalaga kaysa sa karera. Ang pagiging child star ay may kaakibat na hamon at hindi lahat ay nagtatagal sa industriya. Sa kasalukuyan, maraming nagtatanong kung nasaan si Milka Wainasyon at ano ang nangyari sa kanya. Ayon sa mga limitadong impormasyon, siya ay namumuhay na ngayon ng mas pribado kumpara noong siya ay aktibo pa sa showbiz. May mga indikasyon na siya ay nakatuon sa kanyang pag-aaral at personal na pagunlad. Ang kanyang edad ngayon ay nasa yugtunan ng pagiging young adult at malaki ang posibilidad na mas pinipili niyang tahaki ng landas na malayo sa mata ng publiko. May mga haka-haka rin na siya ay may interes sa paggawa ng content online, tulad ng pagkakaroon ng sariling YouTube channel. Bagaman walang malino na kumpirmasyon, hindi ito malayong mangyari dahil maraming artista ang lumipat sa digital platforms upang ipagpatuloy ang kanilang pagiging malikhain. Kung siya man ay may ganitong proyekto, maaaring ito ay ginagawa niya sa parang mas kontrolado at mas pribado. Bukod dito, may mga nagsasabing siya ay wala sa mga personal na gawain, kabilang ang pagtulong sa pamilya at pag-aalaga sa kanyang kalusugan. Ang mga ganitong aspeto ng kanyang buhay bihirang makita ng publiko, ngunit mahalagang bahagi ng kanyang kabuuang pagkatao. Ang kanyang desisyon na umiwas sa showbiz ay maaaring isang hakbang upang mapanatili ang kanyang kapayapaan at kaligayahan. Kung pag-uusapan ng kanyang kalusugan, may mga ulat na nagsasabing siya ay nakaranas ng ilang kondisyon na kinailangan ng atensyon at pahinga. Bagaman hindi detalyado ang mga impormasyong ito, malino na ang kanyang kalagayan ay isa sa mga dahilan kung bakit siya nagbawas ng mga proyekto. Sa kasalukuyan, tila siya ay nasa mas maayos na kalagayan, bagaman pinipili niyang panatilihing pribado ang detalye ng kanyang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang pagkawala sa telebisyon, nananatili ang alaala ng kanyang kontribusyon sa industriya. Ang kanyang mga proyekto, lalo na nung siya ay bata pa, ay patuloy na binabalikan ng mga tagahanga. Ang kanyang talento at ang kanyang natatanging presensya sa screen ay hindi madaling makalimutan. Sa huli, ang kwento ni Milka Wainasyon ay isang paalala na ang kasikatan ay hindi palaging permanente at ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi lamang nasusukat sa kanyang presensya sa telebisyon. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging batang artista hanggang sa pagiging pribadong individual ay nagpapakita ng kahalagahan ng balanse sa pagitan ng karera at personal na buhay. Bagaman marami pa ring tanong tungkol sa kanya, ang kanyang desisyon na mamuhay ng tahimik at pribado ay nararapat lamang na igalang. Sa paglipas ng panahon, maaaring muli siya magpakita sa publiko o maaaring piliin niyang manatili sa likod ng kamera. Ano man ang kanyang pipiliin, ang kanyang naging ambag sa industriya ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng Philippine entertainment. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kasikatan, kundi tungkol sa paglago, pagbabago at paghahanap ng sariling landas.